Purihin natin dakilang Diyos. Mayong adlaw sa atong tanan o gnata karon sa The Bible Gospel Hour. Nagapasalamat ta na ang ating dakilang Diyos patuloy na nagahatag sa atoa ng gayon aron makatuon sa balaang pulong. Naanata sa Marcos 11 o kining atong The Bible Gospel Hour, no? Atod sa ato ng Lord Jesus Christ Bible Gospel Church, no, na sama-samang nagkiusa aron ang balaang pulong maipahayag, no, maisangyaw, wali sa tanang sa kalibutan, sa tanang tao. Nagapasalamat ta na kining tanan paggiya o pagpanalangin ang atong kamanang Dios. Ug kaabag nini ang mga simbahan sa lain-laing lugar diri sa Bohol. Ug nagapasalamat ta na ang atong kamanang Dios na naghiusa sa ato ang tanan aron ang iyang ebanghelyo padayon na maipadayag. O bago ta magsugod, no, sa Marcos 11, ato sang igreet ang atong mga kaigsunan sa lain-laing lugar dire sa Bohol, no. Una sa atong mga kaigsuonan na diya sa Dawis, no, sa mga Clarin family, kina Pastor Chibar, Ma'am Priscilla sa Tibok pamilya, sa Tagbilaran kila Pastor Christian Morris de Jesus, apil ang iyang pamilya, sa mga kaigsuonan na anda dito, sa Sister Faith, Sister Bethel, o diapod sa Kalape, no, sa kinabuhi nila Pastor Batausa, Ma'am Elsa, purihin natin dakilang Diyos sa kinabuhi nila, kila Ma'am Rodeline, o sa atong mga kaigsunan diya sa Lubang, no, kila Pastor Peter, Pastor Romeo, nabinakang Pastor Gideon at sa iyang pamilya. Purihin natin dakilang Diyos bisan sa atong mga kaigsunan diya sa Carmen, kila Ma'am Gloria, kan Dr. Vic Malano, purihin ang Panginoon sa padayon na pangalagad sa Ginoo. O diapod sa Katigbian ila Ma'am Carda o kang Pastor Nardo, purihin natin dakilang Diyos sa padayon na pagpanalangin. O nagapasalamat po ta sa mga kaigsunan nato diya sa Ubay, kina Pastor Undo, Pastor Sherwin, o kang Sister Julie, no, sa tibuok na pamilya nila. O ato po na mga kaigsunan diya sa Gindulman, kina Pastor Benji, Pastor Edgar Alihan, Sister Nelsie. O purihin natong Ginoo, no, sa padayon na paghiusa diya ng mga kaigsunan nato sa Hagna, kina Ma'am Becca, kang Pastor Leonard, Pastor Banjon, o Pastor Amiro. Purihin natin dakilang Diyos bisan sa kinabuhi ng mga pamilya nila Pastor Amil, no, o kang Sister Danisa, ug sa mga kaigsunan apil na sila Brother John, Brother Jerome, o ang mga kaigsunan nato ng mga ati, mga tribo. Salamat ta sa atong Diyos sa padayon na pagpanalangin. Labi na sa atong duol o kasilinganan na mga kaubanan diya sa Alegria Sur, Luway, kina Pastor Jomar. O diri pod sa atong mga kaigsunan sa Bahi Albor, no, ila Amor, ila Rosal, o kina Tintin, kina Geraldine, no. Pray na atong dakilang Diyos, ginigreet namin kayong tanan. Ug sa uban pa mga kaigsunan nato, kina Susan, ano, kang Aweng. So magandang araw sa ating lahat. Pray na ating dakilang Diyos. So nagapasalamat ta na kining tanan paggiya sa atong Diyos na buhay. Ug makapadayon na tayo sa Mark 11. Ug nagapasalamat ta sa iyang padayon na pagpanalangin kanato na tun-an nato ang tibuok na chapter ng Mark 11. So bago ana mag-aampo kita. Amang bala namang Diyos, nagapasalamat gayud kami sa imong gihatag na dakong panalangin na kami makatuon sa imong balaang pulong.
sa Marcos 11, diin naghimo ka ng dakong pananalitan. O Dios nagamanan, ginaampo namo na ikaw ang magagiya sa amo karon, masabtan namo imo ang balaang pulong ug kaming tanan Ginoo. Mapanalanginan kayo. Labi na Ginoo ang imuhang pagsakripisyo sa amo ang tanan o Ginoo. Nagapasalamat gayud kami o Dios na ikaw ang Dios na buhi, na padayon na nagapanalangin sa imuhang mga katawhan ug padayon kang nagatuktok sa mga kasing-kasing ng mga tao na wala pa makaila gayud niya kanimo. O Dios nagamanan, ikaw ang among gisaligan na magapanalangin sa amo karon Ginoo. Pasayloa kami o Dios sa tanan namong mga kalapasan. Ug salamat Panginoon sa inyo pong sakripisyo na gihalad nimo o Dios ang imong bugtong anak. Aron kami pinaagi sa iyang dugo na kaming tanan mahimloan sa tanan namong mga kalapasan. Ug kami o Dios nahimong angay sa imong pagkabalaan ug pagkamataran. O Dios sa gamanan, panalangini kami karon o Dios. Sa iyo o Dios ang lahat ng papuri, parangal at pagdakila sa pangalan po ni Ginoong Kristo, pagiya po ng Santong Espiritu. Amen. So mga igsoon, pagabasahon nato ang Marcos 11. Nindot kayo na mabahin-bahin nato kini hantod mahuman nato kutob sa katapusan ng maong kapitulo. Sa bersikulo 1 hanggang 11, kini mahitungod sa madaugong pagsulod ng atong Ginoo didto sa Jerusalem. So pagabasahon nako sugod sa 1 hanggang 11. Sa diyang nagkatuol sila sa Jerusalem, dapit na sa Betpage ug sa Betania, duol sa bungtod sa mga olibo, gisugo niya ang duha sa iyang mga tinunan. Ug siya mingon kanila, adtuan ninyo kanang balangay sa atbang ninyo, ug inigsulod gayud ninyo didto, makita dayon ninyo ang usa ka nating asno nga gihigot nga wala pa gayud makabay-i ug tao. Ubare ninyo kini sa higot ug dad-a dinhi. Kung adunay mangutana kaninyo, nganong gibuhat ninyo kana, ingnan ninyo gikinahanglan kini sa Ginoo, o iuli ra kini dayon. Og nangadto sila og ilang nakita ang nating asno nga gihigot sa may pultahan sa gawas diha sa dalan. Ila kining gihubaran og sa higot, o pila sa mga nagbarog didto miingon kanila, unsa kanang inyong gibuhat nga gihubaran man ninyo sa higot ang asno? Ug gisultihan nila sila sumala sa gisulti ni Jesus ug gitugutan sila sa mga tao sa paglakaw. Unya gidala nila ang nating asno ngadto kang Jesus, ug sa nahapinanan nila kini sa ilang mga bisti, misakay siya nini, daghan ang mihanig sa ilang mga kupo diya sa dalan ug ang uban mga sangang dahonon nga gipamutol nila gikan sa mga kaumahan. Ang mga naguna ug ang mga nagsunod naninggit, Hosana dalaygon siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Dalaygon ang umaabot nga gingharian sa atong amahan nga si David, Hosana sa kahitasan. 11, unya miabot siya sa Jerusalem ug misulod sa templo, ug sa nalibot na niya pagtan-aw ang tanang mga butang didto, ug kay hapon naman migula siya paingon sa Betania, kauban sa 12. Purihan natin Panginoon, mabato na nato dire ang pagsulod ng atong Ginoong Kristo diha sa Jerusalem. Diin ang mga tao nakita nila tungod kay ang atong Ginoo ng panahon na nahimo ng popular tungod kay gipakita niya na siya ang anak ng Diyos na naghimo ng mga katingalahang buhat. O diya makita nato isip na siya Diyos, pero dire makita nato na sa iyang madaugong pagsalod nahimo gihapon siyang
mapaubsanon sa pagserbisyo. Bisan siya gamhanan, bisan siya Dios. Nagserbisyo siya na mapailubo, nasakay ng usa ka asno. Na pagpasabot na siya andam na magserbisyo, andam na isakripisyo ang iyahang kaugalingon. Bisan siya Dios, gihubad niya ang iyang pagka-Diyos ug nahimong ulipon. Nahimo gani siya na nagaserbisyo gayud, nagihalad niya ang iyahang kinabuhi para nato. Gani sa iyahang pagsulod sa maong templo ng Ginoo, dapit, no? Dito gipakita sa mga taong pag-ila kaniya bilang Dios, no? O sabi gani diya, no, Hosana dalaygon siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Purihin ang atong Panginoon na ang tanang tao dito nagmalipayon na magdayeg diha kaniya. Ug mabato na nato diri ang dakong pananglitan na gustong ipasabot sa atoa na kung kita nagaserbisyo alang sa Ginoo, kinahanglan na kita magpaubos, na kita magpainubsanon sa pag-alagad. Kay kitang tanan mga sulugoon ng Dios. Aron ipakita nato ang bunga ng paglihok niya kanatong tanan. Kay ang kanyang espiritu na naan nato mao ang tuyo na kitang tanan magmapaubsanon aron kita magmabungahon. Puri ang ating dakilang Dios na kini ang tuyo niya na kitang tanan maipakita nato na ang Dios sa ato ang kinabuhi nagpaubos gani sa iyang pagserbisyo, naghugas siya ng mga tiil. Gani sa ato apod, no? Isip mga anak ng Diyos. Kay kita sa atong pagtuo, sa atong pagdawat kang Ginoong Jesucristo, gitagaan ta ng katungod na mahimong anak ng Diyos. Purihin ang ating dakilang Diyos, na sa kanyang pagkagamanan, pinakita niya dire ang kanyang pagpaubos, isip Diyos na may gugmaon, may manuluyon na naghalad ng iyahang kaugalingon para nato. Ug rin ang ating dakilang Diyos na mao ang tinguha ng atong Ginoo na maangkon pud nato sa maong kinaiya niya nakita mahulma sa iyahang pagkamapainusan. Ug dire mabato na napud nato sa sunod na mga talata niini mabasahan nato sa 12 hanggang 14 ang pagtunglo ni Jesus sa kahoy higera. Pakabasahon ko Sa pagkasunod adlaw sa naglakaw sila gikan sa Betania, si Jesus gigutom ug sa pagkakita niya didto sa unahan sa usa ka kahoy higera nga puno sa dahon, mituol siya niini aron pagtan-aw kung may bunga pa kini. Apan sa pagkaduol na niya niini, wala siya nakita gawas sa mga dahon, kay dili pa man kadto panahon sa timbunga. Ug siya miingon niini, sukad karon wala nay makakaon og bunga gikan kanimo. Ug nakadungog niini ang iyang mga tinun-an. Tanawa. Kining pag-ingon ng Ginoo naa kini simbolo may tungod sa mga paghitabo sa maong panahon na. Ug makita nato dire ang mga panghitabo kung naunsa ang kahoy higera na pagtunglo ng atong Ginoo kini nalaya O pagbasa nato diha sa sunod na bersikulo, sa bersikulo 20, mabato na nato kung unsa ang nahitabo o ngano na nahitabo ni ana sa kahoy higera. Basahon sa nato ang pag-adto ni Jesus diha sa templo. Sa bersikulo 15 hanggang bersikulo 19, mabasahan nato ang pagsulod ng atong Ginoong Jesucristo diha sa templo.
Unya, miabot sila sa Jerusalem, ug sa pagsulod ni Jesus sa templo, misugod siya sa paghingilin sa mga nagbaligya ug sa mga namalit didto sa sulod sa templo. O gipanglintuwad niya ang mga lamesa sa mga tigpang-ilis ug salapi ug sa mga lingkuranan sa mga nagbaligya ug mga salampati. O wala siya gitugutan sa pagdala og bisan unsa latas sa templo. Nanudlo siya og mingon kanila, dili ba nasulat man ang akong balay tawgon ug balay nga ampuanan alang sa tanang mga nasod? Apan kini gihimo ninyong taguanan sa mga tulisan. Og nakadungog nini ang mga pangulong pare ug ang mga eskriba ug nangita sila og paagi sa pagpatay kaniya, kay nahadlok sila kaniya, kayang tibuok panon sa katawhan, nahibulong man sa iyang gipanudlo, ug sa pagkakilom-kilom na sila migula sa syudad. Ang atong Ginoo, sa iyang pagsulod sa templo, nakita niya ang mga tao na namaligya o gihimong murag palengke o palengke na mismo ang maong templo. Kaya ang atong Ginoo, iyang pinaghingilan tong mga tao o iyang gipanglingtuad niya ang mga lamesa sa mga tigpang-ilis ug salapi ug mga lingkuranan sa mga nagbaligya ug mga salampati. Kay sa unang panahon, sa kanilang panahon ng paghalad, ang mga tao, instead na magdala ng mga halad nila, mupalit na lang sila dito sa maong templo. Diin ang mga tao na maligya na, nagitugutan naman ng mga namahala ng templo. Kaya nga ang atong Ginoo, nag-ingon siya dire, dili ba nasulat man ang akong balay tawgon ug balay nga ampuanan alang sa tanang mga nasod? Nahisulat gayud na, mabasahan nato diha sa Isaiah 56 verse 7, mabasahan nato kini, nagiingon sa maong propeta na si Isaiah, sabi niya ganon, na kini pagsulti ng atong Dios diha sa kanya. Sabi niya dito, kini akong dadon ngadto sa akong bukid nga balaan, o himuon nako sila nga malipayon diha sa akong balay nga ampuanan. Mao tuyo ng templo, yung balay nga ampuanan, malipayon sila, na ang ilang mga halad nga sinunog ug ang ilang mga halad nga inihaw, dawaton nako sa ibabaw sa akong halaran. Kayang akong balay tawgon nga usa ka balay nga ampuanan alang sa tanang mga katawhan. Puri natin dakilang Dios na mao ang tuyo ng atong gamhanang Dios sa maong templo. Pero ano ang sabi ng ating Ginoo diha kanila? Nag-ingon siya, ang akong balay na tawgon og balay nga ampuanan sa bersikulo 17, alang sa tanang mga nasod, apan kini gihimo ninyong taguanan sa mga tulisan. Ibig sabihin, nahimo ng ang mga tigpamahala ni Ana, nahimo ng mga tulisan. Ibig sabihin, nag-take advantage na sa mga tao. Instead na sila mahimong panalangin sa mga tao, na madala nila ang tao diha sa Diyos, sa pag-ampo na sila mapanalanginan, sila na mismo noon nahimo na silang tulisan na nag-take advantage sa kwarta ng mga tao. O mao ang kasuko ng Ginoo diha sa ilaha, na nakasulat gani sa Jeremiah 7:11, mabasahan nato na ang maoy puluanan gihimo nilang balay sa tulisan. Mabasahan nato diha sa Jeremiah 7:11. Sabi dire, kining balayang gitawag sa akong ngalan, nahimo bang usa ka tag-anan sa mga tulisan sa inyong mga mata? Ako gayod nakakita niini, nag-ingon ang Ginoo. Tanawa,
500 years bago pa dumating ang maong panghitabo, nakit-an na ng atong Dios ang kanilang buhaton. Mao ang giingon ng atong Ginoong Hesukristo diha sa maong mga katawhan. Na sa kamatuoran wala na gayud sila'y pagrespeto sa atong gamhanang Dios. Ug pa rin ang ating Panginoong Diyos na kini no pinaagi sa maong kahoy sa igera, gipakita niya ang mga resulta diha sa mga tao na nagserbisyo diha kaniya. Sabi gani diha sa versikulo 20, sa pag-agi nila, sa pagkabuntag, nakita nila ang igera nga nalaya na hangtod sa gamot. Og nahinumdum si Pedro og mingon kaniya, magtutudlo, tanawa, ang igera nga imong gitunglo nalaya. Ug si Jesus miingon kanila, pagbaton ug pagtuo ngadto sa Dios sapagkat tinuod sultihan ko kamo nga si bisan kinsa nga moingon ining bukira maalsa ka ug matambog ngadto sa dagat ug dili magduwa-duwa sa sulod sa iyang kasing-kasing kun dili motuo hinuon nga matuman gayud ang iyang gisulti kini mahitabo gayud alang kaniya. Busa, sultihan ko kamo nga bisan unsay inyong pangayoon pinaagi sa pagampo, tuohi nga nadawat na ninyo kini ug kamo makadawat niini. Ug sa matag higayon nga kamo mutindog aron sa pagampo kung aduna kamoy kayugot bato kang bisan kinsa pasaylua siya aron ang inyong amahan nga ana sa langit mupasaylo usab kaninyo sa inyong mga kalapasan. Dire gipakita ng atong Ginoo ang pagkalaya ng usa ka kahoy igera na kutob didto sa iyahang gamot nga laya ang maong punuan. Na ang sabi ng atong Ginoo, ano, sabi niya, sukad karon wala nay makakaon og bunga gikan kanimo. Og mao ang nahitabo no sa mga magtutudlo ng maong panahon na sa ilang kinabuhi na nagserbisyo sa atong gamhan ng Diyos sa ilang hunahuna. Pero sa kamatuoran, kinokontra na nila ang Diyos. Kay dili man nila gituuhan ang atong no. Nawa sa ato ang pagserbisyo sa atong gamhan ng Diyos. Sa atong pagsimba sa atong Diyos na mahimayaon, pinaagi ni Ginoong Hesukristo makita nato ang kamatuoran na napaka-importante natuuhan nato ang iyang anak na si Jesus aron mailhan gayud nato ang atong ginasimba. Kung pinaagi ni Ginoong Hesukristo, kita makaila gayud sa ato ang gamhan ng Dios na hindi nato siya kontrahon sa iyahang kabubuton o sa iyahang gusto sa ato ang kinabuhi. Ug nagapasalamat ta no na dire gipakita ng atong Ginoo ang iyahang pagkagamhanan. Kaya nga ang sabi ng atong Ginoo dire ano, sabi niya, sapagkat sinuod sultihan ko kamo nga si bisan kinsa nga moingon ining bukira maalsa ka og matambog ngadto sa dagat ug dili magduwa-duwa sa sulod sa iyong kasing-kasing kun dili mo tuo hinuon nga matuman gayud ang iyang gisulti kini mahitabo gayud alang kaniya. So mao ang gusto niyang mahitabo kanato na nag-ingon siya, sultihan ko kamo nga bisan unsay inyong pangayoon pinaagi sa pagampo tuuhi nga nadawat na ninyo kini ug kamo makadawat niini. Puri ang aton dakilang Dios na sa ato ang pagampo napaka-importante nakita na agay pagtuo. O sa atong pagtuo nagkinahanglan na magampo pod ta kanunay. Kay kita nabuhi man sa pagtuo ug ang tanang pangayoon nato ihatag gayud ng Ginoo kay nahimuot man gayud siya kanato. O usa pa kadugang niini, sabi niya, ug sa matag higayon nga kamo mutindog
aron sa pagampo kung aduna kamoy kayugot bato kang bisan kinsa pasaylua siya aron ang inyong amahan nga anaa sa langit mopasaylo usab kaninyo sa inyong mga kalapasan. Purihin ang ating dakilang Dios. Mao ang kamatuoran na gihatag ng atong Ginoo. Ug nagapasalamat ta na pinaagi sa gahom ng Espiritu Santo sa tanang naay sala kanato. Mapasaylo gayud nato. Kung ato ra gayud tumanon ang kabubot-on sa Ginoo. Ug kita pasayloon pod ng atong gamhanang Dios sa tanan natong mga sala. Purihin ang atong dakilang Dios. Ug mao ang mga kamatuoran na gustong ipasabot ng atong Ginoong Hesukristo tungod kay mao ang kabubot-on ng Dios. O mabasahan na pod nato dire sa pinaka mga last verses nito sa 27 hanggang versikulo 33. Mabasahan nato dire ang pagpangutana mahitungod sa kagahom ni Jesus. Unya miadto na usab sila sa Jerusalem. Samtang si Jesus naglakaw sulod sa templo, miduol kaniya ang mga pangulong pari ug ang mga eskriba ug ang mga kadagkuan. So lahat na lang ng mga nagtutudlo nangutana kaniya, pinaagi ba sa unsang kagahom nga gibuhat nimo kining mga butanga? Ug kinsa may naghatag kanimo sa maong kagahom sa pagbuhat nini? Si Jesus mingong kanila, aduna ako ipangutana kaninyo. Tubaga ko ninyo. Ug unya tug-anan ko kamo pinaagi sa unsang kagahom nga ako nagbuhat niining mga butanga. Ang pagbautismo ni Juan, gikan ba sa langit o sa mga tao? Tubaga ako. Ug naglalisay sila nga nag-ingon, kung moingon kita gikan sa langit, siya moingon kanato. Nganong wala man lagi ninyo siya tuuhi? Apan, kung moingon kita gikan sa mga tao, nahadlok sila sa mga tao kay ang tanan miilaman nga si Juan tinuod niya propeta. Busa mitubag sila kang Hesus. Wala kami mahibalo. Ug si Hesus mingon kanila, dili usab kamo nako suginlan pinaagi sa unsang kagahom nga gibuhat nako kining mga butanga. Pagkagamhanan ng iyahang tubag kanila na sa ilahang pangutana pod ang iyahang gitubag aron sila makamatnon. O mao ang gustong mahitabo nila na sila makamatngon na kining tanan buhat ng Dios. Ug gusto ng atong Ginoo na ang mga magtutudlo sa maong panahon na makamatngon sa tinuod na kamatuoran o sa tinuod na manluluwas na gipadala ng atong Ginoo na iyahang gisaad ng atong Amahang Dios bisan sa sinugdan pa. Aron ang tanang tao na labi na ang mga magtutudlo makita nila ang katotohanan, ang gugma ng Diyos, ang grasya ng Diyos. Pero ano nangyari? Tungod kay dili sila nituo o sa ilang pagkagarboso kay tungod dili nila gusto na mawala sa kanila ang tao. Gusto nila maangkon nila ang tao para maulipon nila. So ano ang nahitabo? Nabuta sila o wala gayud sila mga luwas. O gani ang atong Ginoo nag-ingon kanila, mga matay mo sa inyong dili pagtuo. Kay niabot na ang manluluwas, pero dili paghihapon mo matuo. Dire makita nato ang kamatuoran. Pinaka-conclusion dire, makita nato ang atong gamhanang Dios. Sa iyang pagsulod, gipakita niya ang pagpaubos na mao ang eksakto sa tanang nagaserbisyo sa Ginoo. O kita pod mao dapat. O gipakita na ng Ginoo dire ang pagkamapahitason
ng mga nagtutudlo sa maong panahon na aron makita nila ang ilahang pagkasayop. So unsay nahitabo sa kanilang pagkamapahitason na walay silbi, na walay kapuslanan ng kanilang kinabuhi, na sa ilahang pag-alagad nasayop sila. Na sila sa ilang una-una nangalagad sila pero sa kamatuuran kabali ang ilang gibuhat. Imbis na nagalagad sila, ilahang gibabagan ang gusto ng Diyos. Ug labi pa, nagipatay nila mismo ang atong Ginoo. Mao ang kanilang dakong sayop tungod kay wala nila iilhi ang atong Ginoong Jesucristo. Sa ato ang tanan napaka-importante na mailhan nato ang atong Ginoo. Isip na siya ang anak ng Diyos. Siya ang atong manluluwas. Kay siya ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. O walay lain na pamaagi na kita makasulod sa gingharian sa Diyos, sa atong amahan, kundi pinaagi sa iyang anak na si Jesus. Nagapasalamat ta sa maong kapitulo ng Marcos. Nagipakita ang kamatuoran. O sa atong mga pagkinabuhi karon. Dawaton nato si Jesus, isip atong Ginoo manluluwas. Kita makabaton gayon ng kaluwasan. Mailhan nato ang atong Dios. Kung kita makaserbisyo na angay na iserbisyo sa atong kanhan ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon, mag-aampo kita. O Diyos, nagamanan, nagapasalamat gayud kami sa imuang mga pulong na among nabatunan karong orasahan. O Diyos, nagamanan, tuguti na masabtan na mo o kami magatuo ng imuang anak na si Jesus, ang imuang gipadala, na imuang gisakripisyo, aron kami makabaton ng kaluwasan, mahimo na imuhang anak, kay ikaw o Diyos, ang nagsakripisyo para sa Kanya, aron kami dili malaglag, kundi makabaton sa kinabuhing walay katapusan. O Diyos, nagamahanan, nagapasalamat gayud kami sa kamatuoran na gitudlo nimo sa among karon. Sa pangalan po ni Ginoong Kristo, paggiya ng imong Santong Espiritu. So, purihin ang ating dakilang Diyos, maayong araw o adlaw sa ato.